araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Napakagandang balitaan yan mga ka-Wonder. No? Yung pong video na nakita natin ay background lang po yan para mapag-usapan natin mga ka-Wonder. Pero bago natin pag-usapan itong bagong discovery, no? Itong MAE-1, pag-usapan muna natin itong Malampaya Oilfield Gas, no? Na isa yung likas na yaman dito sa Pilipinas na matatagpuan sa bandang kanluran ng Palawan mga ka-Wonder. At to your surprise, dun sa hindi nakakaalam, yan po ay nasa ilalim ng West Philippine Sea. Alam nyo yung West Philippine Sea na yan mga ka-Wonder, talagang sobrang yaman dyan ng likas yaman natin. Isa yan sa pinaniniwalaang dahilan kung bakit interesado ang China dito sa ating bansa. At kaya naman dapat magalit tayo dito sa nakaraang administrasyon sa pagpapabaya nila, sa paghalos pagsukunan nila. I don't know kung sinuko na, no? Kung ano yung gentleman's agreement na yan dito sa West Philippine Sea. Natuklasan itong Malampaya Oilfield na to noong 2001. Medyo bago-bago lang, no, mga ka-Wonder, no? At ito yung pangunahing source kung saan doon tayo kumukuha ng gas. Hindi na tayo masyadong nag-aangkat dyan sa Middle East. Dahil ang sabi nga nila, itong reservoir natin dito, kung matatagpuan lahat, ay higit pa, lalo na dyan sa inaangkin ng China, na may pinaniniwala ang spot na marami ding oil. Maaari na tayong daigin natin itong source ng pinaka-major na oil source, no, sa buong mundo, kundi itong Middle East daw, no. So yan po yung pangunahin nating kuhaan ng natural gas, no, na nagbibigay kuryente dito sa malaking bahagi ng Luzon mga ka-Wonder, no. Lalo na sa pamamagitan ng mga power plant diyan sa Batangas mga ka-Wonder. So sa madaling salita ay malaking tulong itong enerhiya at teknolohiya na ito para sa ating bansa. At yung kita dito sa Malampaya mga ka-Wonder ay napupunta sa pamahalaan na ginagamit sa yung makita natin mga tataka ba't ang daing pera ng Pilipinas, no? Ang dami ring magnanakaw. Kaya instead na yumaman, bakit hindi pa rin mayaman? Dahil nga sa mga kawatan na ito na dapat matanggal na yung mga yan. Hindi natin dapat tinotolerate yan. Ngisi-ngisi lang siguro yung mga yan. Kasi meron din naman makakapal nga ng muka. Kaya hindi natin dapat bantayan natin yan, lalo na yung mga kaso na akala mo natutulog na. Yung nananahimik lang sila, yun ang mga strategy yan Manahimik ka para hindi ka pag-usapan. Hindi. Ungkatin natin yan mga ka-Wonder. Kumbaga sugat yan. Nakala nila pahilom na at patuyo na. Hindi, kutkutin natin ulit para maging fresh at pag-usapan hanggat sila ay kasuhan at mapakulong. No, kung deserve nila yung reclusion perpetua, kulong na walang bail at walang hilot-hilot. At kung sino yung humilot, bantayan din. Kasi uso yan Scratch my back and I'll scratch yours. Hindi ka kakasuhan, o sige, kailangan mo akong lagyan. O kaya kasabwat din. Dapat tinatapos na yan. Wala nang ganyan dapat napaupuin. No? Sa ating gobyerno, tinatapos na yung kanilang mga termino at legasiya. At kung may legasiya silang iwan, of course, pangit na pangit sa mata ng taong bayan. So itong mga ginagamit nga, itong kita ng Malampaya sa mga infrastruktura, yung mga serbisyong panlipunan, at yung mga development programs, kagaya ng mga programa na dinedevelop ngayon ng Pangulo. So gayon man, naging sentro ito ng kontrobersya. Bakit? Kasi may mga aligasyon dyan na yung pondo nito ay ginagamit, no, na maling paggamit. Let's say, siguro kinukurakot, o kaya ibinubulsa, o kaya hindi na report, no? At yung pamamahala dyan, nagkakaroon ng mga issue. Alam niyo, yung mga tao talaga pagdating sa pera, minsan walang kapakapatid, walang kamag-anak, no? Minsan nakakalimutan na siguro yung sarili.
in terms ng self-respect. Yung integrity hindi na uso dahil dito sa pera na to na hindi naman madadala sa impyerno. Kasi kung masama ka, talagang impyerno ka, hindi mo madadala yung pera. Pero kung mabuti ka nag-serve dito sa lupa, at kapag namatay ka, of course, lalo na kinikilala mo yung Diyos at kinikilala ka niya. Kasi ito po mga ka-wonder, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay ng Panginoon ay makakapunta sa langit. Hindi. No? So lalo na kung ikaw ay masama, lalo kang pupunta doon sa impyerno, no questions asked. Sa kasalukuyan, may problema nga itong ating pong reservoir na Malampaya. At paunti ang reserba nito. Kaya nag-worry, no? Nagkakaroon ng diskusyon sa pamahalaan when it comes to national or energy security. Kasi ito po yung source ng ating enerhiya. No? Pero ito yung good news mga ka-wonder. Ito na yung sinasabi ng Pangulo kanina na na-discover, na tinawag na MAE-1. No? Ito yung good news natin mga ka-wonder. Ano yung na-discover? Itong MA-1 o yung tinatawag na Malampaya East-1. Gaano ito kalaki? Ito ay humigit kumulang 5 kilometro na matatagpuan sa silangan ng original, itong Malampaya oil field na original. Mga 5 kilometro lang ang layo mga ka-wonder. Natagpuan itong bagong discovering oil source ng ating bayan, ng natural resources. Diyan pa rin sa loob, kinapapalooban sa ilalim ng West Philippine Sea. Ang tanong, gaano ba kalaki itong nadiskubre? Napakalaki mga ka-wonder. Grabe. Tuwan-tuwa siguro ang Pangulo nung nalaman niya ito at na-discover ito. No? Dahil itong reservoir na ito ay tinatayang naglalaman ng humigit kumulang 98 billion cubic feet ng natural gas. Ang dami niyan mga ka-wonder. Ibig sabihin niyan, sa dami niyan, kung i-convert natin yan sa kuryente, no, magiging energy source siya, ito ay katumbas ng halos 14 billion kilowatt hour ng kuryente sa loob ng isang taon. No? At sapat na yan mga ka-wonder para mag-supply sa mahigit 5.7 million kabahayan. Kabahayan po hindi lang community kabahayan. Libo-libong gusali at daan-daang paaralan. Grabe. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng natural resources. May nabasa ako, may nakita ako. No? Ito raw Germany, wala silang ganitong resources. Itong England, wala silang ganito. Itong isang bansa, ganito. Ito kanila, wala silang ganito. Yung mga kakulangan nila, pinagsama-sama, meron tayo. Pero bakit mahirap tayo? In fact, hindi tayo mahirap. Mayaman nga tayo sa natural resources Nung nakita ko nga dun sa isang interview, no, na inispatan ng satellite, dun sa top view, kitang-kita yung umiilaw ng mga mineral daw sa ating bansa. Ganun kayaman. But unfortunately, tayo ay pinamumunuan ng mga kawatan na sobrang lavish na pamumuhay. Itong bahay nga raw ni Zaldico, yung kanyang condo at bahay. If I'm not mistaken, yung pababang bahay, vertically pero pababa, na 2 to 5th floor ang pagkakasabi, talagang ginawang reserba. Makikita mo kung ilang mga volts ang nakita roon. Ganun kagrabe, lavish na pamumuhay. Na tayong mga Pilipino ay nagkukumahog magbayad ng tax, na namumuhay ng sapat, okay lang, o yung iba, hirap na hirap, samantalang sila ay sobra-sobra. Saan kinuha? Sa pera ng bayan. Samantalang ang utang natin na idinagdag ni Digong is 7.2 trillion? No? Yung Parmali, ilang billion yan? Bakit yung utang natin hindi man lang binabayad-bayaran paunti-unti? At dito sa panahon ng Pangulo ay paunti-unting binabayaran yung mga utang. At maraming infrastruktura at pag-i-invite sa mga foreign investors para lumago ang bansa. Ayun nga at na-discover yan ni PBBM. And this is a serious campaign against corrupt people. Kaya talagang sinabi niya, mahiya naman kayo, ang kakapal ng mukha niyo, kumbaga i-rephrase ko. Dahil nakita niya yung hirap ng paghiram, pagkuha ng investment, paghiram sa bank, sa World Bank. At tapos magkukutsaba lang itong mga walang hiyang ito para ibulsa yung pera. No? So,
Grabe. So itong na-discover yan, and ang laking tulong nito mga ka-wonder. At ang flow rate nito ay bakit mahalaga? Bakit? Kasi sa pagsusuri mga ka-wonder, ang well, no? Kumbaga ang daloy, ang pinakaimbakan. Imagine niyo lang mga ka-wonder, itong tinatawag nating mga black gold natural resources na oil na lumulutang dyan sa ating soberanya, no? Na may 60 million cubic feet per day, no? Ibig sabihin mga ka-wonder, malakas ang productivity, no? At may mga potential pa itong maging mas malakas pa. Yan, pinagpala ang ating bansa. Sabi nga nila no? Kung hindi ako nagkakamali, itong Israel ay blines natin. Nung walang kukup-kup sa kanila ay tayo yung unang bansa na nagpapunta sa kanila dito sa atin. Tinanggap natin sila. At hindi lang yan, hindi pa tapos. May mga story pa dyan beyond or behind the scene na tumulong din ang Pilipinas o ibang mga individual sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. We are supposedly blessed country. But our own people, no, they are the ones who are putting our country into this situation na talagang kala mo nagdarahop tayo. Kung titignan mo yung ibang bahagi dyan ng mga squatters, talagang hirap na hirap. Well, in fact, kung talagang tutuusin, dapat mayaman tayo. Dahil sa ating yaman na natural resources. At pwede rin tayong mag-export kung talaga nakita na nating stable na yung ating pong resources, mga ka-wonder. So, ibig rin sabihin nito mga ka-wonder, nagpapatunay ito na makakatumbas o halos kapantay ng original wells ng Malampaya ang performance ni MAE-1. Halos kapantay na ginagamit natin since 2001. No, hanggang, na ngayon, 2026 na. Diba? Mahigit 20 years. Grabe. Na ginagamit natin yan. Halos kapantay din itong source na to na kumikita nga mga ka-wonder ng 60 million cubic feet per day, mga ka-wonder. At bukod dyan, mga ka-wonder, sa natural gas ay na-discover din. Ito pa. Yung tinatawag na condensate. Ano ba yan? Ito ay isang high-value liquid fuel, mga ka-wonder, na karaniwan kasama sa mga gas discoveries at may mas mataas na presyo kaysa gas lang. Mas mataas itong condensate na sinasabi. At ito ay dagdag benepisyo, mga ka-wonder, para sa industriya ng ating ekonomiya. Umaangat na naman ang ekonomiya ng ating bansa, mga ka-wonder. So bakit ito napakahalaga sa ating bansa? Of course, hindi na kailangang pag-usapan based dun sa sinabi natin. Dahil unang malaking discovery ito ng natural gas sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang dekada nga. No? Mahigit isang dekada na napakalaking discovery nito at talagang sasagana ang ating bansa. At nakabantay na naman yung mga kawatan. Diyan na malilikot ang kamay. Wala ba kayong hiya? Siguro nagbabantay na naman kayo at nangangati na naman yung mga kamay at puwet nyo. Mahiya naman kayo. No, ibig sabihin, kaya malaki ang pag-asa na mapalakas ang supply ng domestic natural gas. Binibless ng ang ating bansa dahil mayroon tayong mabuting pamumunuan. Mabuti ang ating pinuno at ang hangarin ay maglingkod. Ngunit sinisira ito ng mga may pansariling agenda na kunyari mabait, kunyari matuwid at sinisiraan korap. No? Bakit? Para maganap niya at maisagawa niya yung madilim niyang pangarap. At yun ay kamkamin. To the worst, ilimasin ang pera ng ating taong bayan. Pera ng bansa. So, napakalakas ng supply nito na domestic natural gas. Pangalawa, makakatulong ito sa ating energy security na siyang pinag-worry at pinagdidiskusyonan ngayon. Ibig sabihin, mababawasan ang pagiging dependent natin sa mga import fuel. No? May import pa rin tayo kahit papano kasi nga hindi sapat. Kapag ginamit natin yan in full maximum load, itong from Malampaya, mauubos agad. So kaya umukuha pa rin tayo, no? Itong mga liquefied natural gas at coral para sa power generation. Pangatlo, posibleng magbunga ito ng mas mababang singil ng kuryente sa hinaharap. No? At isa pang pangarap ng mga mamamayang Pilipino, yung ating mga GOCC o yung mga dating government-owned company ay maibalik sa atin. Kasi yan pong dahilan kung bakit tumataas ang buwis.
benta tayo ng benta para may pagkagamitan tayo. And then kasi doon tayo kumukuha ng pampapaikot. Isa na rito sa Malampaya at itong good news na nga. Saan tayo kukuha? Kaya ang ginagawa nila, kinukuha nila sa taong bayan. Tinataas po ang buwis. Kaya lalong naghihirap. Sana maibalik yung mga GOCC na yan, mga ka-wonder. So sa pamamagitan nitong mga nadiscovery na to, maaring mapababa ang singil ng kuryente sa hinaharap. Habang pinapalitan ang mas magastos at mas maruruming pinagkukunan ng enerhiya. Saludo tayo sa ating Pangulo. Itong bagong traktora na mula sa Korea para sa mga agrikultura, hindi lang tayo mananatiling aangkat dahil later on this year or the next, dito na gagawin sa atin yan. Yung mga aircraft pandagat, I heard submarine, na ilang barko, dito yan gagawin. Hindi kagaya ng mga kawatan na unang-unang vessel natin na binigay dyan sa Navy, pinagkakitaan pa, yun ang pagkakareport. Grabe. Siguro lahat ng pwedeng pagkakitaan is pagkakakitaan talaga. Mahiya naman kayo. No? Kaya itong mga mangmang na taong sumusuporta sa isang bulag na leader, kumbaga sabi nga inaakay ka ng isang bulag. No? Bulag ka, inaakay ka ng isang bulag. Saan kayo mapupunta? Sa bangin. Malalaglag, mga ka-wonder. So ano ang mga susunod na hakbang para dito sa mga nakikitang discovery? Dito sa bahagi ng Malampaya, Phase 4 Drilling Campaign, mga ka-wonder. Kasama na rin dyan yung mga proyekto ng tulad ng Camago-3 at Pag-asa Exploration, para maghanap ng mas maraming gas resources na ang pagkakareport parang binipigilan tayo ng China sa pag-explore sa sarili natin. Ay hindi pwede. Pumapalag si PBBM. Pumapalag siya, nakipag-usap siya doon sa mga meeting nila. Talagang pinariringgan niya, nagsasalita siya. Pero in a diplomatic way. Hindi gera ang habol ng Pangulo. But if it is necessary, kailangan nating lumaban. Pero ang mali naman ang naratibong dating sa iba. Akala nangahamon tayo. Yung dyan sa West Philippine Sea, itong mga bugok na tayo raw nagtitrigger ng gulo. Tayo ay in defense mode lang. Kasi kung tayo ay magpapakita ng hipin at lalaban, hindi na patrol, hindi na Coast Guard ang padadala dyan. Padadala natin dyan yung mga naval vessel natin dyan. No? At nakikita yan talagang sinosuppress tayo. At tayo raw yun ang aapi. Ang daming mga Pilipinong mga ewan ko kung anong tawag sa inyo. Kung meron lang batas na pwede kayong itakwil, tinakwil na kayo matagal na. Dahil na imbis na makapagtulong kayo sa bansa, dun pa kayo sa nang-o-oppress sa atin. Sabi sa ating awit, sa manlulupig, di ka pasisiil. Di ba? Hindi tayo pasisiil. Minsan katapang natin sa ating mga kapwa. Pero sa mga ibang lahi, oo, hospitable tayo. Pero nasa tamang sitwasyon, nasa tamang paggamit ng tapang. No? So patuloy ang pagsusuri at development ng bagong well. No? At patuloy na magsimula ng komersyal na produksyon. Ang ganda, mga ka-wonder. Bukod sa mga nadi-discover, patuloy ang pag-explore natin. At of course, nagbabantay dyan yung pakiinamerong bansa na nag-i-interest sa atin. No? Na yung mga pro-China dyan, kamusta naman kayo? Kung pwede lang kayong itakwil at may batas na ganyan, matagal na kayo. Unang-una kayo sa listahan. Kung may batas lang na ganun, dahil imbis na kampiyan nyo yung bansa natin at itaguyod, pro-China pa kayo. So, ang pagtuklas, mga ka-wonder, nitong natural gas sa Malampaya, Iwan, ay isang historic at promising dahil nga sa nasabi natin mga info, no? At lalo na pagdating sa energy security, no? Pag-iwas sa malakas at dependence na pag-asa natin sa mga import ng fuel, no? Kaya mahalaga ito, mga ka-wonder, at alam yan ng mga energy experts yung sinasabi natin, mga ka-wonder. Kundi para sa bawat Pilipino ito na maaring makaapekto sa singil ng pagtaas na kuryente, no, na ating pong wino-worry, makakababa ito. At sana lang, no, yung Meralco na once ating pag-aari, na ang pagkakasabi sa history binigay lang pabalik. No? Ito po'y binenta talaga. Ang may-ari niyan talaga, itong may-ari ng Meralco, I'm not sure, Lopez o Pangilinan na. Sila ay may-ari talaga niya na binenta sa Pangulo at binili gamit ang pera ng bansa. Therefore, pag-aari ng Pilipinas. At binigay lang, no? Hindi ko alam kung anong underneath that issue, no? Pagkakasabi, binigay lang.
Sana maibalik yan sa atin, no? At bukod sa pagbababa ng singil ng kuryente, trabaho sa industriya at paglago ng ating ekonomiya. Napakagandang balita ito mga ka-wonder. No, imbis na sakyan natin yung kung ano-anong mga chismis-chismis dyan na of course pag wala na tayong maibigay na report na makabuluhan naman at naibibigay sa ating bansa, yung mga ganitong uri ng report na wala tayong hinahabol na mga kota o perang kikitain dahil lang ang concern mo is talagang maibahagi kung ano yung maganda sa ating bayan. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ating mabasa. Please give me a thumbs up if you like this video para maibahagi ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila yung good news sa ating bansa. Hindi lang puro bad news na merong nadiskubrihan na makakatulong sa ating ekonomiya. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.